Magandang araw sa inyo mga bay. Welcome back ulit sa ating channel. And pag-uusapan natin ngayon itong naging post ni Snow Badwa. Okay, regarding sa isang team and sa isang import. Okay. So ayon dito sa post ni Snow Badwa So this team took another headache of an import daw. Okay. So as I was told, he is good but he is a king of topak. Okay, so ayon pa dito kay Snow Badwa, ayaw ko na magbigay ng hint, obserbahan nyo na lang. Sana hindi siya gumawa ng gulo sa team. So eto na guys, so imayin natin yung naging post ni Snow Badwa and walaan natin kung sino yung team and import na tinutukoy niya. Kasi dito sa post niya, nandito na yung mga clue kung anong team and kung sinong import yung tinutukoy niya. So, dito sa first sentence pa lang ng post ni Snowbad, mga bay, ayun dito, this team took another headache of an import. So, yung clue dito is yung another headache of an import. Okay? So, kung titignan mo yung mga teams ngayon, mga bay, nakasali sa PBA Governors Cup, iilan lang dyan yung masasabi natin na may mga history ng kumbaga tupakin na import or yung mga may mga attitude problem na import. And ilan dyan is siguro sabihin na natin na SMB yung isa dyan. Ayan. Okay. So pagpalagay natin na SMB tong tinutukoy. Ayan. Okay, na team ni Snow Badwa. So dito naman sa second sentence niya sa kanyang post, as I was told, he is good but he is a king of topak. So, yung clue dito, which is yung king. Yan, yung word na king. So, kung titignan mo sa mga import ngayon na kasali sa Governor's Cup, iisa lang yung may king na pangalan, which is si George King. And sa team ba siya naglalaro? Sa SMB. Okay, so kung titignan mo yung history ng SMB, sila lang yung may import na sila yung team na nagkaroon ng import na tupakin or may attitude problem. Okay? So kung tatandaan niyo si Ronaldo Balkman. Ayan. So yun yung hindi na yan mawawala talaga sa history ng PBA and sa SMB team. Okay? So, and kung titignan mo rin sa mga returning teams na may returning import ngayon, yan, ilan lang naman yung may mga returning import na teams. Yung Ross, with Aaron Fuller, SMB, with George King, NLEX with Dequan Jones. Ayan, so, TNT si Darius Days. So, RJ, wala naman siyang history sa TNT ng bad attitude or kumbaga topak. Ayan. So, ilan lang naman yung team. So, yung post dito ni Snow Badwa is talagang nasaswak siya sa SMB team and kay George King. Okay? And eto pa mga bay, eto sigurado karamihan sa inyo hindi nyo alam na etong si George King is meron siyang history ng attitude problem or pagkatupakin nung nasa Blackwater pa siya. So, under Blackwater pa, hindi nyo yata siguro nakikita to kasi ilan lang yung nakapanood dito ng live. Hindi ko matandaan kung anong game yun. Pero nagkaroon ng instance na nakipag-away si George King sa head coach ng Blackwater dati. Okay? So, nagkaroon ng sagutan and inawat pa nga yun ng mga players ng Blackwater Bossing. Kasi ang ayon dun sa report, hindi daw sumusunod sa play si George King. Ayan, which is may sense naman kasi kung titingnan mo yung laruan talaga dati ni George King, heavy scorer talaga siya. Oo, may bubuga siya, magaling siya. Pero medyo may pagkabuakaw din talaga siya. Okay. So, medyo dun yata nagalit yung head coach ng Blackwater dati kasi may play yata na hindi sinunod ni George King. And parang sinolo niya yata yung possession dun sa I think crucial play yata yun. And then natalo yata yung Blackwater doon. So, yun yung may history. Sa lahat ng mga returning imports dito, yung may history lang talaga ng nakaalitan yung former team niya is si George King. Ayan. So, etong post na to ni Snow Badwa, tinutukoy nito is yung SMB at
si George King. Okay? And kung titingnan mo din yung mga uh, post ng itsura ni George King ano, dun sa mga tune-up games niya, practices, mukhang hindi siya masaya. Okay? Parating nakasimangot. Okay? Itong si George King, mukhang hindi siya masaya sa SMB. And baka kaya din siguro sinusubukang kunin di umano ng SMB si Cedric Bearfield kasi nandito sa kanila si George King kasi si George King dati and si Cedric Bearfield sila talaga yung may connection talaga sa team dati and halos sila yung bumuhat talaga parehas pang mga buwakaw ng bola yung dalawang yun so baka kaya nila kinukuha si Bearfield kasi may chemistry na sila kay George King. So, yun yung siguro isa sa matitingnan dahilan dito ng SMB. Kaya kinukuha nila si Bearfield siguro. And ang problema pa dito sa SMB, yung head coach nila, si Coach Leo Austria. Pag gumagawa pa naman to ng play, hindi mo masyadong maintindihan. Okay, so hindi ko alam po ako lang yung nakapansin, no? Pero siguro may iba rin nakapansin. Pag nanonood kayo ng live, pag fino-focus yung camera sa kay Coach Leo and gumagawa siya ng play, parati siyang nauutal-utal pag magsasalita. And yung mga players, pag nag-aadel, hindi tumitingin or hindi nakikinig kay Coach Leo kasi parang hindi nila maintindihan. Especially pag nag-i-English si Coach Leo, putol-putol yung ano niya. Hindi ko alam kung bakit gano'n na nauutal-utal siya. So, kahit ako hindi ko rin maintindihan yung ginagawa niyang play and yung sinasabi niya. Kahit yung ibang mga players, parang sila na lang yung nag-a-adjust kay Coach Leo. So, mukhang tignan natin yung mag-work ba to sa SMB, ano? Kasi alam naman natin si George King, may pagka-walkout to. Tignan natin kung may iintindihan niya yung mga plays na gagawin ni Coach Leo. Kasi malamang, sigurado ko, hindi rin may iintindihan ni George King yung mga plays na gagawin. And mukhang magsosolo din tong si George King, ano? Pagdating ng SMB. So, medyo may pagka-malas din talaga tong SMB pagdating sa mga import conference na mga season ano or na conference. So medyo malas silang pumili pagdating sa mga ganito may mga import. So tingnan natin kung magtatagal ba tong si George King. Sabi nga ni Snow Badwa, obserbahan nyo na lang daw. Okay, obserbahan natin kung totopakin mo tong si King of Topak na si George King sa SMB kasi pag nagkataon baka ito pa yung ikatalo ulit or ikalaglag ng ng SMB pag tinopak tong si George King kasi marami pa namang nag-expect na championship contender yung SMB ngayon na dahil sa kinuha nila si George King. Ayan, so tignan natin kung di ba tutupakin tong si George King kasi si Coach Leo proven na natin na mukhang walang pakialam, hindi nagagalit eh. So, tignan natin kung sino yung unang tutupakin sa kanila, si George King ba or si Coach Leo Austria. Okay, kasi etong si Coach Leo, alam naman natin na malumanay na coach to, hindi nagagalit. So, tignan natin kung magagalit ba siya kung hindi masusunod ni George King yung mga plays na ipapagawa niya. I think, sanay na din naman si Coach Leo na hindi nasusunod yung mga plays niya. Kasi nga, yun nga, hindi masyadong naiintindihan kahit ang mga players niya pag nag-huddle sila eh. So, kung pakikinggan mo lang yung yung plays na ginagawa ni Coach Leo, hindi mo talaga maintindihan yung mga sinasabi niya. Unless tututo ka doon sa drawing board niya, doon mo malaman na lang yung play. Okay, kung hindi mo pa maiintindihan kapag nagsasalita si Coach Leo. So, abangan natin ito mga bay. Kung magtatagal ba si George King sa SMB or papalitan din ba to ng SMB? Ayan. So, abangan lang natin. Yun lang yung update natin mga bay. Maraming salamat sa panonood.